Ang sabi nga nung economist na si Dr. Bato na taga-Canada, kaya napakataas ang presyo ng pagkain sa atin, mababang production ng agriculture. So tama, nabubuhusan ng pondo ang agriculture. Pero nakapagtataka, bakit fill in the blanks nga? At hanggang ngayon, di natin alam kung sinong nag-fill in the blanks. Now, si Senator Lacson nagsalita na, no? Sabi niya, ang duda niya, nag-fill in the blanks niyan ay ang ehekutibo na at hindi ang Kongreso. No? Bakit? Well, hindi pa natin alam. Pero ngayon, may teorya ako. Dahil sinusulong nila ngayon yung state of national emergency pagdating sa food security. So, food security, parang national emergency crisis. Anong ibig sabihin niya? Naalala niyo ba yung Wihilas 1 nung panahon ng COVID? Ang epekto nun ay pwede kang umangkat ng kinakailangan mo para addressin yung national emergency na hindi dumadaan sa bidding. So, ibig sabihin, ito mga blanco, mga naka-blanco sa BICAM, lahat yan, tungkol sa mga bagay-bagay na bibilhin ng gobyerno at ibibigay sa mga magsasaka. Ano yan? Pataba, o yung mga binhi, yung mga insecticide, yung mga traktor, at yung mga baboy, ng mga livestock na ibibigay. At saka yung mga, siguro, mga bagong mga barko, at saka mga tulong pa sa mga peskador, no? Dahil alam mo naman, ang Secretary of Agriculture ngayon ay nasa fishing industry, yung pinakamalaking fishing industry. So sabi ko, incidental lang kaya o coincidence lang kaya na yung mga blanco lahat pondo na gagamitin para bumili ng ibang-ibang bagay na ipamimigay sa mga magsasaka sa panahon na may plano talagang magdeklara ng national emergency pagdating sa food security. Ibig sabihin, hindi kaya na ang intensyon talaga iwang blank yan para mapalaki pa ang halaga sa GAA nang sa ganon, pag sila ay nagdeklara ng emergency, food emergency sa food security at kinakailangan bumili ng mga bagay-bagay para makatulong di umano sa mga magsasaka, mas malaki ang budget na hindi dadaan ngayon sa bidding. Nakuha nyo? Pag hindi kasi dumaan sa bidding, malaki ang tongpats. Ano ba ang track record ng DA pagdating sa mga tongpats na yan? Ba naalala nyo na, dalawang talagang maanumalyang proyekto ang nadiskubre ng Senado at saka ako mismo nakadiskubre ng pangalawa. Yung una, fertilizer scam. Naalala ko si Senator Magsaysay, June Magsaysay ang nakadiskubre niyan. Ang halaga mga 728 million na mga pataba mga liquid fertilizers yan na pinamagay sa mga magsasaka ng palay. Anong diferensya dyan? Yung liquid fertilizer para sa dapo, mga orchids, ini-spray. Bakit ka magbibigay ng liquid fertilizer sa mga magsasaka ng palay? Number one. Number two, lumalabas na liquid fertilizer ng binigay, tubig pa. At pangatlo, marami pang ghost deliveries. Sa suma total, 1 bilyon halos na pera pumunta sa bulsa ng mga kurakot. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung meron talagang naparusahan dyan. Hinabol ko pa sa Amerika si Jokjok Bulante, yung Undersecretary dati ng Department of Agriculture, na siyang nagpasimuno nitong proyektong ito. Hinabol ko siya sa Amerika dahil humingi siya ng di umano asylum dahil siya daw ay pinipersecute dito sa Pilipinas at ako'y talagang nag-argue dun sa hukuman na hindi dahil siya ay tumataka sa isang criminal investigation tungkol sa plunder. Now, yung pangalawa ako nakadiskubre at mas malaking iskandalo. 5 billion ang halagang involved. Ito naman, dahil meron tayong kakulangan sa baboy, yun, ang ginawa ng gobyerno, kami ang bibili ng mga biik para patabain ng mga maliliit na mga magsasaka. Mantakin nyo, 5 billion. Anong nadiskubre ko? Karamihan, ghost deliveries. At talagang, at least dito, may mga nakulong na. Kaya lang, mabababang opisyalis lang nung opisina na in charge ng swine scam. No? Wala talagang big fish na nakonvict. Kaya ngayon, hindi ako nagtataka na ang dami-daming bibilin, ang budget ay blanco sa panahon na magdedeklara sila ng national emergency on food security. Ibig sabihin, tataasan pa ang budget, bibili na kung ano-ano na para di umano ibigay sa mga magsasaka, siguro ibibigay nga, pero hindi dadaan sa proseso ng bidding.
Yun ngayon ang iniisip ko, ito kaya ang dahilan kung bakit merong fill in the blanks. Dahil gusto nila kung sino mag-implement ng proyekto, magkakaroon ng mas malaking tungpats at overprice. Alam nyo kaya tayo nag-aaral ng kasaysayan para hindi pa ulit-ulit. Nang nangyari na nga yung fertilizer scam at saka yung swine scam na yan sa Department of Agriculture, ngayon yung mga blanco sa Department of Agriculture na naman. Ano ibig sabihin nito? Talagang may propensity na magkaroon ng korupsyon, lalong-lalo na kapag ang Department of Agriculture bumibili ng mga bagay-bagay para ipamigay sa mga magsasaka. Hindi ako siguro magkakaroon ng ganitong duda kung hindi magdedeklara ng State of National Emergency on Food Security. Pero inaayos na raw yan. Hindi ba too much of a coincidence na mga fill-in-the-blanks item ay isasabay nila sa deklarasyon ng national emergency kung saan mag-aangkat sila ng mga bagay-bagay na hindi dadaan sa bidding? Ang hamon ko, kung talagang sa tingin ninyo walang korupsyon dyan sa fill-in-the-blanks na yan, di sige, huwag kayo magkaroon ng Declaration of National Emergency nang sa ganun, lahat ng bibili ng Department of Agriculture na ipamimigay sa mga magsasaka ay dadaan sa mandated na public bidding. Di ba po? Pero itagaan nyo yan sa bato talaga na kaya yan blank para mampalaki ang budget at yung proseso kung saan bibilihin natin yung ipamimigay sa mga magsasaka sa iba't ibang programa ng DA na covered ng fill in the blanks ay hindi po dadaan sa bidding. Sana ako'y mali. Pero then again, yan ang dahilan kung bakit tayo ay dapat magbalik tanaw sa nakalipas na hindi maulit ang nakalipas. Nakakalungkot po talaga. Sa naging interview ni Ping Lacson, talagang sinabi niya kapabayaan sa parte ng mga senador na nakalusot ang isang BICAM report na may mga blanco. Hindi naman siguro senador na ang kinakailangan tumingin yan. Pero bakit naman hindi? Dahil ang senador, nakita nyo naman yung kanilang mga budget, pinakamababang nakukuha nila ay 200 million a year, no? O at least 120 million ata si Mark Villar na hindi na kumuha at saka si Cynthia Villar parang 120, 130 pero malaki pa rin yon. At hindi ko alam kung sila ay lumagda dyan sa bicameral conference report na yan. O, bakit naman hindi yung tignan yan? Hindi po totoo na mahaba ang bicameral conference report ha. Kasi ang bicameral conference report, yan lang yung mga probisyon na nagkakaroon ng pagkakaiba sa bersyon ng Kamara at ng Senado. So I think that's only around 200 pages. So po pwede talagang iscan mo man lang yan. Tignan mo kung may mga blanco. Kasi pag may mga blanco, bakit ganon? Sino mag-fill up? Katungkulan nga ng Kongreso, ng Senado at ng Kamara na bantayan ang paggastos ng kaban ng bayan. Hindi ba as a bare minimum, gawin nyo naman yung trabaho ninyo, tignan nyo na walang blanco. Kaya kinastigo tuloy ni Senator Lacson ang lalong-lalo na mga senador, si Senate President Chis Escudero at saka si Grace Poe. O nga pala ha, nakakabigay ang katahimikan ng Grace Poe. Matapos niyang sabihin na wow, makakabuti sa mga Pilipino itong budget na ito miski palpak at tinanggal ang PhilHealth subsidy at iba't iba pang mga bagay at ngayon meron pang fill in the blanks. Ano kaya ang mga dahilan, Grace Poe, na tinalikuran mo ang masang Pilipino na tumangkilik sa mga pelikula ng iyong nasirang ama? Ano kaya ang sasabihin niya kung nalaman niya mga pangyayaring ito ngayon? Kakahiya. At I think yan ay isang malaking pagtalikod doon sa tiwala na binigay ng mga mamamayang Pilipino, at least doon sa karakter ng iyong ama na ipinaglalaban ang kausa ng ordinaryong mga mamamayan. At syempre, sa SP President Chis Escudero, naku, sana aminin na lang. Huwag nang i-deny. Paano pa i-deny? Umamin na si Amy Marcos na senadora rin na meron talagang blanco. Umamin na yung Raulito, sino ba yon? Si Kabataan Party List na meron blanco. Si Ungab na bihasa sa budget dahil 2 beses na naging chairman ng Committee on Appropriations, merong blanco. Yung UNTV nakakuha ng report na merong blanco. O, ano pang gagawin natin? Bakit pa nagde-deny? Ang ating sagutin na lang, sino nag-fill in the blanks? At ang duda nga ng Ping Lacson, well, depende yan talaga kung sino. No? Kung talaga nagkonsabahan sila, then dapat sisihin ang mga mambabatas at ang ekotibo, yung DBM. Pero kung ang sinigurado sana ng mga senador na walang blanco, hindi na ulit yung budget ng 2019 kung saan binito ni Presidente ang halos 1 bilyon ata
na mga insertions ng mga kongresista na bigla na lang sumipot sa GAA na hindi nakikita doon sa bicameral conference report. At ang sabi nga ni Ping Lacson, hindi sana mangyayari ito kung ginawa, lalong-lalo na ng mga senador ang kanilang katungkulan. Ang dereliction of duty po ay isang kriminal na pinaparusahan ng parusa. Yan din po ay isang dahilan para masabing unethical ang ginawa ng mga senador at ng mga kongresista. Pero magkakaroon ba ng pananagutan? Well, kung tama ako, ang dahilan ay tongpats. Ang tanong, magkano kaya ang share ng mga nagbulag-bulagan at nagpigi-bingihan?